Alas 12 na po ng tanghali at 1 Balita Pilipinas na. Excited ka na bang mamasyal ngayong Pasko? Pero ang tanong, saan pwedeng pumunta para hindi mabutas ang bulsa? Yan ang pag-uusapan po natin ngayon. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Alam mo, kung gusto nating mamasyal, mas maganda po pumunta tayo sa mga pasyalan na meaningful. Yes! Siyempre naman, ang mahalaga naman sa pagpapasyal naman hindi yung lugar lang, kundi yung quality time na kasamang pamilya. Kahit simple lang yan, sigurado magiging memorable. Basta magsama-sama at syempre naman, hindi yung magtatampuhan. Minsan nga di ba? Nagkakainisan pa pag namamasyal kasi ayaw pumunta na isa, ayaw kainin yung restaurant na yun. Naku, wag na. Di ba? Magkaisa na kayo. Pangalawa, alam mo mga practical, open parks, open spaces. Naku, kunyari, sa Metro Manila, Luneta, Quezon Memorial Circle, Quezon City. Kung ikaw ay nasa BGC, di ba, BGC, Makati, ang dami na po mga parks po, libre na, fresh air pa. O, next, kung gusto nyo, magbisita iglesia na lang po kayo, puntahan nyo mga magagandang simbahan, di ba? Mag-pray. O mga iba, alam mo, may mga special area, mga Christmas lights, like for example, sa Ayala po, Ayala Triangle Garden sa may Makati, Policarpio Street sa Mandaluyong, di ba? Plaza naman sa mga probinsya, at syempre naman, ito pwede nyo gawin. Pumunta kayo sa mga tinatawag na food market, lalo na sa gabi. May mga food bazaar, di ba? Sa may Ugbo ba yun? Sa Ugbo ba? Sa may Manila, meron yun di ba? Hindi pa nga kami nakapunta, gusto kong pumunta. Or if not naman, kung malapit kayo sa nature, sa beach, sa dagat, sa bundok, oo, di ba? Pwede kayo mag-enjoy. Pero ito yung practical tip pag kayo'y mamamasyal, imbis na bumili kayo ng pagkain, bring your own baon. Para makatipid. Number 2, off-peak hours po tayo pumunta. Huwag tayo makipagsabayan at makipagsiksikan. Pangatlo, mag-set po tayo ng budget. Maglaan ng maximum na gastos. At pang-apat po, syempre, selfie, picture, di ba? Video, masaya. Oo, di ba? Ang importante po kasi yung memories. Ang mahalaga ngayong Pasko po ay yung saya na bawat na maidudulot ng kasama ang pamilya. Hindi kailangan magarbo, magastos para maging espesyal. Ang toong diwa ng Pasko ay nasa pagpamahalan at pagkakaisa. Sana na-enlighten po kayo. Maraming salamat po. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Lunes. Ilang lugar sa Northern Samar binaha ng lampas tao dahil sa pagulang dulot ng shear line. Bagyong nabuo malapit sa Philippine Area of Responsibility, dapat bang pangambahan? Presyo ng bilihin nagtataasan na ngayong papalapit na ang Noche Buena. Pero presyo ng ilang mga gulay bumaba. Lalaki sa Laguna pinagbabaril, patay. Ang hinihinalang salarin, foreigner na ex-boyfriend ng kanyang nobya. Basketballistang si John Amores tuluyan ng binawalan na maglaro sa PBA matapos masangkot sa shooting incident. At bossing Vic Soto at Piolo Pascual napaiyak sa premiere ng pelikula nilang The Kingdom. Bakit kaya? Balitang mainit-init pa! Yan ang latest sa showbiz hinahan. Ngayong tanghalian, kasalo si Cheryl Cosset. One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Masamang panahon na ang nararanasan sa ilang bahagi ng bansa dahil sa halo-halong weather systems. Kabilang dyan ang bagyong binigyan ng pangalang Romina ng Pag-asa kahit hindi naman pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orso. Imbes na aginaldo, matitinding buhos ng ulan ang natanggap ng mga nasa silangang Visayas ngayong magpapasko. At hindi lang yan, meron pang bagong sama ng panahon na naging ganap na bagyo. Sa video na ito, kita ang abot bubong at lagpas taong baha sa Katarman, Northern Samar dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog.
Dahil din sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan, naiulat sa parehong lugar ang landslide. Kaya naantala ang daloy ng trapiko sa barangay Gilalan-Agan. Paliwanag ng Pag-asa, isa ang lalawigan ng Samar sa nakakaranas ngayon ng walang humpay na pag-uulan dulot ng shear line. Yung other parts of the country, specifically Quezon and Bicol, ay continuously magkakaroon ng mga pag-ulan. Yung lately lang po, ay dito po nagkaroon ng mga pag-ulan sa may Eastern Visayas. Yung susceptibility po nila for flooding and landslide ay mas mataas dulot po ng shear line. Pero ngayong Christmas holiday rush, hindi rin magpapahuli ang panibagong sama ng panahon sa labas ng bansa. Hindi ito direktang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Yun nga lang, dahil sa lawak ng trough o buntot ng bagyo, idineklara yan ng Pag-asa nitong weekend bilang ika-18 bagyo sa bansa ngayong taon at pinangalan ng Romina. Unang beses itong ginawa ng Pag-asa sa kasaysayan ng bansa simula taong 1963, kung saan binigyang pangalan ang bagyo kahit wala ito sa loob ng PAR. Pinangalanan po natin ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility dahil kailangan po natin mag-raise ng tropical cyclone wind signal dito po sa Kalayaan Islands. Sa ngayon, nasa layo na itong mahigit 100 kilometro kanluran ng Kalayaan, Palawan at posibleng lumakas pa sa tropical storm intensity ngayong araw. Patuloy namang makakaapekto ang buntot ng bagyo sa probinsya ng Palawan habang ang hanging amihan at shear line inaasahang magpapaulan pa sa bansa hanggang sa kasagsagan ng Pasko. Kaya pinag-iingat at pinapayuhang magdala ng pananggalang sa ulan ang mga nasa lalawigan ng Samar, Bicol Region, Quezon Province, Mimaropa, Central Luzon, Aurora at Cagayan Valley. Mobile journalist Francis Orsio po, hatid ang mukha ng balita. Para kumustahin ang sitwasyon sa Northern Samar, makakausap natin si Josh Echano, Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Magandang tanghali sa iyo, Sir Josh. Magandang tanghali din, Ma'am Cheryl. Magandang tanghali sa tagapakinig ng program. Kamusta na po ang lagay ng panahon dyan? Maulan pa rin ba? Medyo moderate at times heavy rainfall pa rin po. No? Pero bumuti-buti na to kumpara sa kaninang umaga, mga alas 3 ng umaga kung saan bumuhos yung torrential amount of rains, no? 153 millimeters in just 3 hours. So, ito yung nagpabaha sa mga lugar na sa paanan ng kabundukan at gilid ng mga ilog namin. Ano pong mga barangay at ilang pamilya ang naapektuhan? So sa pinang bayan, umaabot po ng 45% ng mga bayan ang apektado out of 24. No? Mga 10 bayan ang apektado. At kinokonsolida pa namin yung mga affected barangays. But definitely ito yung mga normally geographically isolated towns at mga bayan, mga barangay na nasa gilid ng ilog. Umabot ng dalawang metro from nag-range 0.5 o kalahating metro hanggang 2 metro yung mga baha sa mga lugar na yon. 2 metro, mataas-taas pa rin po. Sa mga oras na ito, ganyan pa rin po kataas yung taas po ng tubig baha? Halos nag-subside na, no? Kalahati lang, mga 1 hanggang 0.5 to 1 meter na lang. Ilan po ulit ang residente kinailangang ilikas at kamusta po ang kanilang sitwasyon? Ang tansya po namin kung sa more or less mga 15,000 to na inililikas namin nung kasagsagan. No? Pero kinokonsolida pa to ng at the provincial level po. 15,000 individuals po ito? Yes. Yung pong mga biktima po na biktima ng landslide, kamusta po ang lagay? Sa usapin ng landslide, ang mga daanan po yung na-landslide, no? Wala pong nasaktan. Pero nagkosto ng temporary closure of main roads namin. From yung national road from Catarman to Calbayog City, no, na close yan. Saka yung Lauang, Rawis to Catarman na medyo na-blockade yan for a certain period po. May mga tulong na hubang? Go ahead, Josh.
na nagkaroon din ng total shutdown ng power. Sa ngayon po, partial restored pa lang po yung kuryente for the province po. Kamusta po ang sitwasyon ngayon nung nasa around 15,000 na individuals at ano na pong mga napaabot na tulong ng lokal na pamahalaan? Sa usapin ng frontline, yung mga local government units namin sa barangay at munisipyo, nagtutulong sila para initially pakainin to. Kung hindi to magdadrag hanggang mamayang gabi, baka makabalik na rin po ito sa kanilang mga bahay. So, are you saying po na makakapagpasko po sila sa kanilang mga tahanan? Yun po yung tansya kasi hindi naman consistently na yung ulan na talagang buhos within a day. No? Yung kanina, mga 3 oras lang yan talaga na torrential rains na nagpaba sa almost 40% ng province. Marami pong salamat for the update, Josh Echano ng Northern Samar PDRRMO. Pinaghahanda ng Office of Civil Defense ang local government unit sa Ilocos local government units sa Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon sa posibleng tsunami. Kasunod ito ng naitalang pagyanig sa Ilocos Sur mula December 17 hanggang December 20. Para sa detalye, magkakausap natin si OCD Executive Director at NDRRMC Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yusek Nepomuceno, magandang tanghali po. Hello. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Yusek, ano na po ang ginawang paghahanda ng LGUs laban po sa posibleng tsunami? Tama po. Kasi sangayon sa PBOLS, nakaka-85 na sunod-sunod na lindol yung naitala o naiulat simula noong December 17 hanggang tangkap. Dahil dyan, 2 posible po ang mangyari. Sana yung unang senaryo, humina yung mga lindol at tumigil. Naghahandaan natin yung posibilidad na magtuloy-tuloy ito patungo sa isang mas malakas na lindol. Dahil ang mga naitala po, hanggang magnitude 5 yung pinakamalakas. Ang tinapakpahan natin, pag gumalaw ng tuluyan yung Manila Trench, kasi yung mga naitalang lindol, nandun po sa 100 kilometers northwest of Santa Catarina, Ilocos Sur, at nandyan yung Manila Trench. Pag gumalaw kasi yung Manila Trench, kaya niya ng mahigit sa 8.2, 8.3 magnitude. Malakas po yun. At merong tsunami na maitulog yan. Again, hindi po tayo nagkikreate ng panic. Subalit ginawa po natin. Inalarma na po natin yung mga kasamahan sa local government unit to the DILG upang yung mga high grounds na pag kinakailangan na, pag binigay natin yung huling babala, at kailangan nilang tumakbo. Hindi po ito kagaya ng evacuation centers na kapag umuulan, na merong pilitan pa tayo, ito, pag binigay na yung huling babala, huling senyalis na nagkaroon na ng palakas na lindol, kailangan pumunta sila sa high grounds. Kasi ang window rito, o yung pagkakataon, may mga lugar na 2 minuto lang, may mga lugar na 10 minuto, at hanggang 20 minutes, depende kung saan yung lugar nila, kailangan takbo sila doon. Hindi ito yung likas na parang bagyo na meron pa silang option na maiwan sa bahay. Nagkaroon na po ba ng preemptive evacuation, lalo na po sa coastal area, sa Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon, Yusek? Sa ngayon wala pa naman po, ma'am, pero pinaghahandaan sila kasi ganito po yan. Pag nagkalindol, bibigyan sila ng alarma. Subalit, binababalaan din natin mga iba nating kababayan. May mga lugar po kasi na kahit walang lindol ay maaaring magkaroon ng tsunami. Kaya ang dapat nilang maging alerto sila pag binigay na yung babala. Ibig sabihin, may radio dyan, may mga lahat po nang po pwede. Yung UHF, PHF, telepono, at yung mga sirena, megaphone. Subalit sa sirena po, yung sirens po, wala pa ho tayong infrastructure. Ni-request pa lang ho namin yan sa Kongreso, subalit wala pa ho tayong budget. Kaya ngayon, in the absence nung siren na may public address system at megaphones, subalit ang importante, at this point,
mangyari o hindi ito mangyari, dapat alam na ng mga kababayan natin yung posibilidad na ito'y maaaring mangyari sa lugar nila. Malawak po ito mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, hanggang Zambales, pinaghahanda po natin. Yusek, ano po yung natural signs ng approaching local tsunami na dapat bantayan ng mga residente sa coastal areas? Ano po ulit? Sorry po. Mobile po ako. May mga signs po ba, natural signs, Opo. pag approaching na or ayan na, padating na or nagbabadya na po talaga yung tsunami? Tama po. Ganito po. Ang una-una po, of course, pag nagkaroon ng malakas na doon, yan po yung una-una. Subalit, sabi ko nga, maaaring sa ibang lugar, di maranasan nyo dito, di maramdam. Pag yung pong tubig sa dagat, doon sa Pampang, sa coastal area, lumayo po sa Pampang yan, ibig sabihin, bumaba yung tubig, yan ang pinakamalinaw na senyales na bumubuelo na po yung tubig. Ibig sabihin, lumayo yung umurong papuntang dagat yung tubig, bumaba, meron na lang po silang, depende sa lugar, meron 10 minutes, meron 15 minutes, may 20 minutes, na babalik po yan at babalik at doon po ang delikado. Kasi base ho sa pag-aaral ng people, may mga lugar na hanggang 7 meters to 11 meters yung taas ng tubig doon po sa mga komunidad. Kaya inuulit natin, kapag nangyari na yan, dapat talaga lalong-lalo at bigyan po nila ng attention ngayon pa lang paano yung kanilang mga kasama, halimbawa na matatanda o PWD o yung mga babies o mga sanggol, kailangan pag-ipan na po nila yan. So, kung ganun lamang po yung panahon, mga 10 to 15 minutes, Yusek, dapat ho Opo. bang may mga preemptive evacuation na talagang dapat gawin? Lalo na nga po yung sabi nyo, mga bata, mga matatanda, baka pwedeng maiwan muna yung mga mas mabibilis na lumikas. Pinag-usapan na rin po natin kahapon yung mga pwedeng mag-preemptive na mabuti po. Subalit, ganun po, hindi natin ma-predict talaga kailan po yung kung mangyayari man yan, subalit tanda naman po ang pamahalaan na suportahan yung mga gustong lumikas. Subalit sa ngayon, hindi pa naman po natin sinasabi lumikas sila. Subalit pinag-usapan na po yan kahapon sa pamamagitan ng mga LGUs natin kung kinakailangan nilang gawin niya. Pwede naman pong gawin niya. Susuportahan po yung national government. Panghuli na lamang po, muli, paalala po sa mga apektadong residente. Yung mga nasa coastal area po natin sa Western mula Region 1, 2, and 3, makinig po tayo mabuti sa ating mga kasamaan sa media at sa local government units upang maging handa po sila kung ano pa mo yung mangyayari. At pag binigay na huling-huling babala o nakita na nila yung lindol, naranasan na nila, naramdaman, gawin na po nila yung paglikas. Huwag na po maghulaan. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Ariel Nepomuceno, OCD Executive Director at NDRRMC Administrator. Kapapasok lamang po na balita, tuloy-tuloy ang pagbuga ng maitim at makapal na usok ng Bulkang Kanlaon mula pa kaninang 11:45 ng umaga. Patuloy ang ginagawang pagbabantay dito ng PHIVOLCS. Abangan po ang iba pang update tungkol dyan sa patuloy nating pagbabalita dito sa 1PH at 1 News. Susunod, mahigpit na seguridad sa mga matataong lugar ngayong Pasko, tiniyak ng Philippine National Police. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Angela Lagunsad Castro, and I'm wishing you a very Merry Christmas and a Happy New Year. Merry holidays, sparkle with joy and laughter.
Naka-heightened alert ngayon ang PNP para sa pagbabantay sa seguridad sa holiday season sa gitna ito ng hamon sa political security. Kaugnay niyan at iba pang issue, makakausap natin si PNP Brigadier General Jean Fajardo. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Ma'am Cheryl. Kumusta po ang pagbabantay ng PNP, ma'am, ngayong holiday season? Ilang mga pulis po ang ipinakalat ninyo? Tuloy-tuloy po yung ating Ligtas Paskuhan security coverage, and as of today po ay nakapag-deploy na po tayo ng close to 40,000 po na PNP personnel nationwide. Opo. Bukod po sa matataong lugar tulad nga po ng malls, ano pa yung pinakatinututukan po ninyo? May mga naitala po ba tayong untoward incidents na? Maliban po sa mga malls ay syempre po nagsimula po noong December 16 yung Simbang Gabi, kaya naglagay din po tayo ng mga tauhan po natin sa mga places of worship at syempre po sa major thoroughfares dahil talagang mahaba po yung mga biyahe po ngayon, kaya tumutulong po yung PNP sa pagmamanage at pagkocontrol po ng traffic flow at syempre yung ating mga major transportation na terminals ay binabantayan din po natin at yung iba pa pong mga lugar na inaasahan po natin na mayroon pong bulto po ng mga tao po. So far, ma'am, wala naman ho ba tayong namomonitor na banta po sa seguridad? Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa naman po tayong namomonitor na anumang seryosong banta para po ma-disrupt yung ating mahabang holiday season. Pero kagaya po ng lagi nating kinakagawian na hindi po tayo nagpukumpiyansa at patuloy po natin mini-maintain yung ating active security stance to make sure po na hindi po tayo malulusutan ng anumang banta sa ating seguridad. Noong weekend, nagpadala po kayo ng mga pulis sa Rolando Andaya Highway sa may Camarines Sur para nga po tumulong na maibsan yung bigat ng trapiko. Any update on that? Yes, ma'am. Even prior, ma'am, itong weekend ay nagpadala na po tayo ng mga tauhan po natin maliban po doon sa mga local police po natin sa Bicol Region. Pati rin po yung mga tauhan po ng Highway Patrol Group ay tumutulong na rin po para ma-manage po yung bigat po ng trapiko diyan po sa kahabaan nga po ng Rolando Andaya Highway. At sa ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating police presence doon sa area para kahit paano ay ma-manage po ng daloy po ng trapiko. Isingit ko na rin po yung kaso na una nang isinampa ng PNP kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang security. May update po ba tayo sa mga kasong direct assault, disobedience to authority at grave coercion dahil nga po sa November 23 incident dyan sa Veterans Memorial Medical Center? Tama po, ma'am, nakapagsampa na po tayo ng kaso regarding nga po doon sa nangyaring insidente doon nga po sa House of Representatives. At iniintay po natin yung resolution na ilalabas po ng Prosecutor's Office po ng Quezon City dahil bilang bahagi po ng proseso ay binigyan din po ng pagkakataon ang ating Vice Presidente at iba pa pong mga personalities na kinasuhan po natin para magsumite rin naman ng kanilang counter affidavit po. Early this month po, sinabi ng PNP na pinag-aaralan din kung dapat kansilahin yung license to own and possess firearms at firearm registration ni VP Sara. Kumusta po ang inyong investigasyon on this? Sa ngayon po, ma'am, ay pinag-aaralan po ng Firearms and Explosive Office kung ito po bang mga isinampa po nating kaso laban po kay Vice Presidente ay papasok po doon sa mga provisions po under Republic Act 10591 kung ito po bang mga kaso po na ito will suffice para po mag-recommend po sila ng revocation or cancellation po ng kanyang LTAP at pati po yung firearms registration. But sa ngayon po ay wala pa pong desisyon ang Firearms and Explosive Office dahil ongoing pa po, ma'am, yung preliminary investigation with respect nga po dito sa mga kasong isinampa po natin laban po kay Vice Presidente po. Nagkaroon din po ng issue sa kanyang security personnel si VP Sara at sinabing hindi niya nararamdaman na safe po siya. Kaya pinull out, kabilang po yung police personnel. Napalitan po ba ang mga ito ng ibang police o natuloy yung plano ng bise na kumuha ng private security po? Well, as a result po nung recall po ng ilang mga security personnel po ng ating Vice Presidente, as a result nga po nung nangyaring insidente noong November 23,
ay nag-request po ang Armed Forces of the Philippines para i-augment po ng PNP yung Vice Presidential Security and Protection Group. Kaya nagpadala po tayo ng ating mga tauhan po doon. Subalit doon po sa mga pronouncement nga po ng ating Vice Presidente na hindi po niya gagamitin itong ating mga ipinadalang mga pulis. But just the same, ay ang Presidential Security Command naman po ang siyang nangunguna po sa pagpo-provide po ng security sa ating Pangulo at Vice Presidente. On the part of the PNP, ma'am, ay lagi po tayong nakahanda para mag-provide po ng security sa ating Vice Presidente. Particularly doon sa mga engagement po niya ay normally ay nagpapadala po tayo ng mga area security and route security to make sure po na magiging ligtas din po ang ating Vice Presidente habang tumutupad po ng kanyang tungkulin. Marami pong salamat, PNP Brigadier General Jean Fajardo. Tumaas na ang presyo ng manok at karning baboy ilang araw bago ang Pasko. Para sa update, live na magbabalita si Dave Abuel. Dave, nasaan kang pamilihan ngayon at kumusta ang bentahan dyan? Cheryl, marami na sa mga kapatid natin ang namili na ng pang Noche Buena ngayong araw para maiwasan ang siksikan sa bisperas ng Pasko bukas. 2 araw bago ang Pasko, nasa Balintawak Market na sina Josie at dalawa niyang kapatid. Kaldereta, spaghetti at sopas daw ang ihahanda nila sa Noche Buena at namili na sila ngayon ng pangsahog sa mga yan. Kasi mahirap bukas makisabay, maraming tao lalo. Kung sila Josie, 3 ang ihahanda, si Teresa Camino, minudo lang daw ang ihahanda. Sa bagong taon na kami maghahanda. Kulang sa budget. Aminado si Teresa na mataas ang presyo ng mga bilihin ngayon. Ang manok na 150 pesos per kilo noong Nobyembre, 180 to 190 pesos na ngayon. Naglalaro naman sa 320 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng baboy. Noong Setyembre, 260 pesos lang daw yan. Sagot ng supplier sa mga tindera. Katwiran nila, ngayon bumabawi sila eh. Kasi mga nakaraan, lugi din daw sila. Wala namang galawan ng presyo ng baka na nasa 480 pesos kada kilo ang laman. Maging sa ilang gulay tulad ng pechay bagyo, carrots, lettuce, broccoli, sibuyas, bawang at luya. Pero nagtaas naman ang presyo ng repolyo, pechay Tagalog at kamatis. Bumaba naman ang presyo ng talong, ampalaya at okra dahil maraming supply. Cheryl, ayon sa mga tinderang nakausap natin sa Balintawak Market, asahan na raw na bukas ay dadagsa pa ang mga mamimili sa mga palengke. Kaya payo nila, kung kayang maaga pa lang ay magpunta na ngayon at wag nang makipagsiksikan. Samantala, ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, relatively stable naman ang presyo ng mga Noche Buena items. May ilang items daw na walang paggalaw sa presyo. Sa price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry ng Noche Buena items ngayong taon, naglalaro sa higit 300 pesos hanggang 650 pesos ang isang kilo ng ham depende sa brand. 89 to 91 pesos naman ang 800 grams ng fruit cocktail. Nasa 80 hanggang 110 pesos ang 900 grams to 1 kilo ng pasta para sa spaghetti. Maaring bisitahin ang price guide sa website ng DTI para sa kabuang listahan ng Noche Buena items. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Dave Abuel. Sa mga motoristang wala pang RFID, alam nyo bang pwede nang magpakabit po niyan sa mga mall? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Amy Atienza. Matinding traffic ang kalaban this holiday season, kaya naman hatid ng Metro Pacific Tollways Corporation ang Easy Trip RFID registration sa mga malls para iwas hassle sa biyahe. Mula SM Makati hanggang SM North EDSA, umikot ang MPTC para matulungan ang mga motorista sa mas madaling pagpapalagay ng RFID sa kanilang mga sasakyan. Ang ilan kasi hindi pa rin daw registered at ang ilang RFID naman daw ay due for replacement na. Simple lang din naman ang proseso. Mag-register online, pumunta sa napiling site, at samahan ng installer sa sasakyan para mailagay agad ang RFID. Sa loob lamang ng 5 minuto, kayang-kaya nang bumiyahe. Isa sa mga naabutan natin na si Raisa Cabarles, nagpa-install na agad ng kanyang RFID nang makita itong bukas sa SM North EDSA. Ang kanyang dahilan sa pagpapa-install ngayong papalapit na ang Pasko? Para pabilis yung biyahe sa iba't ibang lugar.
Tsaka ito yung pinakamalapit na pwedeng installan sa area namin sa QC ever. Bahagi ang RFID Mall Caravan sa ginagawang pagpapadali ng MPTC na makaranas ang bawat motorista ng mas mabilis na biyahe sa iba't ibang expressways. Kabilang ang NLEX, NLEX Connector, SCTEX, Cavitex at Calax. Nagbigay din naman ng paalala ang MPTC na siguraduhin i-check ang laman ng RFID tuwing babiyahe. Maaari naman daw gawin ito gamit ang MPT Drive Up application ng MPTC para sa easy monitoring at reloading ng RFID. Kung may problema, dumulog ang mga motorista sa 24/7 hotline ng MPTC kung kailangan ng roadside assistance o kung may katanungan. Nananatiling bukas ang RFID Caravan sa Robinson's Galleria sa kabuuan ng taon para sa mga Class 1 vehicle. Mobile journalist Amy Atienza po, hatid ang muka ng balita. Ngayong Pasko ay tatlo. Una, sana mabawasan yung mga dumadating na bagyo. Ang pangalawa, sana magkaroon talaga ng bigas na 20 pesos. At ang pangatlo, kahit ayaw nila, tayo-tayo na lang. Unity. Because unity begins with you and ends with a Y. Jordi Vera, maligayang Pasko. Screenshot mo to. Agaw buhay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa Laguna. Hinala ng kanyang nobya, may kinalaman ang krimen sa pagbabanta ng kanyang dating kasintahan. Magbabalita si Brian Basa. Naglalakad ang magkasintahang ito sa maliwanag at mataopang Rizal Boulevard sa Santa Rosa City pasado alas 8:30 ng gabi noong Biyernes. Nakabuntot naman sa kanila ang naka-jacket at naka-face mask na ito. Ilang saglit pa, pinaputukan niya ang lalaking nakaitim. Napatakbo sa takot ang nobya ng biktima. Tumakas naman sa kabilang direksyon ang salarin sakay ng motor. May malay pa ang biktimang 22 anyos nang isugod sa ospital. Pero kinabukasan, nawala na siya ng malay at nag-aagaw buhay na. Kwento ng kanyang nobya, nagbabalot sila ng mga regalo sa bahay at lumabas lang sila para bumili ng pagkain. Magpapasko, tas ganito po. Hindi ko alam, natatakot ako, baka po pati ako. Balikan po ako. Hindi mo na po alam. Ganun po. Sobrang trauma po. Sa harap-harapan ko po, binaril, katabi ko siya. Malungkot din ang nanay ng biktima. Tahimik lang siya, secret, pero mabait siyang anak. Alam ko wala siyang kaaway. Kung pwede pa nga lang sana na ako na lang po ang nasa kalagayan niya. Dahil bunso ko po siyang anak. Hinala ng nobya ng biktima, maaaring may kinalaman ang kanyang dating nobyong Singaporean. Minsan na raw kasi siyang pinagbantaan nito. Dati sinasabi niya po sa akin na may kilala daw po siya na nag-hire po ng mga gano'n, ng gunman. Bago ko pa po makilala yung biktima, pinagbabantaan niya daw po ako na pag nagloko ko, hindi niya ako yung papatayin daw po niya yung lalaki. Patuloy na tinutugis ng mga pulis ang salarin. Para sa 1PH, Brian Basa, News 5. Itinanghal na ehemplo ang lungsod ng Caloocan pagdating sa disaster response. Paano nga ba nila ito ginagawa? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Francis Orsio. Agarang pagtulong at pagresponde. Yan daw ang dahilan kaya kinilala ang lungsod ng Caloocan sa ika-24 na Gawad Kalasag ng Office of Civil Defense at NDRRMC. The award for the best highly urbanized city. The award goes to the City of Caloocan. Receiving the award is City Mayor Dale Gonzalo Malapitan.
Ayon sa NDRRMC, beyond compliant o higit pa sa standard ang pagsunod ng Caloocan LGU pagdating sa pagpapatupad ng mga International Disaster Risk Reduction and Management policies. Naniniwala ang Caloocan City Disaster Risk Reduction and Management Office, malaking bagay ang pinatutupad nilang Incident Command System. Dito may iba't ibang response groups na may kanya-kanyang specialization at sapat na kapasidad para tumugon. Ang emergency hotline number 888-25664 agad nasasagot sa command center ang mga tawag. Sa assessment nga ng OCD NDRRMC, kayang tugunan ang mga emergency sa Caloocan sa loob lamang ng 5 minuto. Mapa-aksidente man sa kalsada, kailangan ng ambulansya, krimen, sunog at iba pa. Pati mga opisyal ng barangay, dumaan sa pagsasanay para sa mabilis na pagresponde. Ang strategy namin, hindi kami isang building na malaki na nandun lahat. Meron kaming per station na nakakalat. May strategical na location. Tulad ito, monumento, meron kami 2 ambulance na nandiyan dyan. Dagatan area sa North Bay, but ibang area, nakaposition yan. Para mas mapaganda pa ang kanilang serbisyo, isa sa pinaplano ngayon ay ang makapagpatayo ng mas malaking Disaster Risk Reduction and Management Complex. Dito, sama-sama na ang iba't ibang ahensyang tumutugon sa panahon ng sakuna. Actually, ang challenges kasi dito, syempre, naging number 1 tayo sa buong Pilipinas. Yung i-maintain natin Yun yung challenge natin Dapat natin lalong pagbutihan, lalong pagandahin yung mga serbisyo natin. Sa oras ng pangangailangan, buhay ng tao ang pinag-uusapan. Kaya para mas epektibo ang pagtugon, dapat kapasidad ng mga komunidad ang pinalalakas. Mobile journalist Francis Orso po, hatid ang mukha ng balita. Samantala, nananawagan ng tulong ang pamilya ng isang batang may sakit na aplastic anemia sa Masbate. Kailangan na kasing maoperahan ang pasyente. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. 2 o 3 bag ng dugo kada araw. Yan ang pangangailangan ngayon ng isang bata sa Masbate. Buwan ng Mayo nang mapansin ni Melissa na tuwing umuuwi ang anak na si Jerus, 7 taong gulang galing eskwelahan, may malalaki itong pasa sa buong katawan at namumula ang balat. Pero nawawala naman ito kapag hindi naaarawan at hindi pagod ang kanyang anak. Pag nagising po siya sa umaga, lagi po akong nakakakita ng madaming dugo sa unan niya. Tapos po, hinayaan ko lang po yun, mga ilang days lang po din yun na nakikita ko. Madami po talaga, tapos di ko alam kung saan galing. Yung gums niya, maraming namumuo na dugo. Dinala na ni Melissa sa dentista si Jerus. Ang agad na abiso ng dentista, itakbo sa ospital ang bata dahil hindi raw normal ang walang tigil na pagdurugo ng gilagid nito. Doon na nga nadiskubre na may aplastic anemia si Jerus. Isa itong pambihira at malubhang sakit sa dugo kung saan tumigil na ang katawan sa pag-produce ng panibagong blood cells. Masakit daw, sabi niya, masakit. Umiiyak siya, sumisigaw na masakit, pero tinitiis ko na lang. Sabi ko, kayanin mo. Kasi para sa iyo yan. Hindi kaya ni mama na nakikita ka na nahihirapan. Sabi niya, huwag daw akong umiyak. Kaya niya daw. Tiisin niya na lang daw yung sakit. 7 buwan na sa ospital si Jerus at araw-araw siyang sinasalina ng dugo. Nag-abiso na rin ang kanyang doktor na ang tanging paraan lang para tuluyan siyang gumaling ay ang sumailalim sa bone marrow transplant ang bata. Mula Legazpi, Albay kung saan naka-admit si Jerus, kailangan nilang pumunta ng Maynila para ma-bone marrow transplant ang anak. Pero ang problema, 2 milyong piso ang halaga ng operasyon. 7 buwan pang buntis ngayon si Melissa. Wala kaming pera sa pagdating sa mga ganito. Kaya ngayon po, sobrang hirap po talaga kasi ginagawa ko na po lahat. Ginagawa na namin mag-asawa. Lahat ang aming makakaya. Kahit nga po dito sa pang-araw-araw namin sa loob ng ospital ay nahihirapan na po kami sa aming pagkain. Tapos dun po sa mga gamot na iniinom niya.
na maintenance niya na gamot ay bihira na nga din po namin mabili. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Lumalawak ang proyektong animal shelter ng isang dog lover sa Bacolod City. Ngayon, hinihikayat nila ang publiko na tumulong. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdez Sancho. Man's best friend kung ituring ang mga aso at ibang mga pets. Pero bakit may mga ilan na biktima ng karahasan at gutom? Pamilya kung ituring ni Malu Perez ang mga aso. Ang story niya bilang dog lover, nahugot sa isang balita. Everything happened so spontaneously because I saw a post on Facebook about 50 dogs on death row to be killed by gunshot. Sa murang edad, hindi pagiging teacher o doktor o astronaut ang pinangarap niya, kundi ang makapagpatayo ng animal shelter. Kaya naman nang makatanggap ng offer na i-rescue ang mga hayop na nasa pound nila sa Bacolod City, despite having no concrete plans, she immediately said yes. It was the first time I set foot in a pound. I was just looking at the eyes of so many helpless dogs. 2018 nang buuin niya ang Passion Project, isang animal shelter sa Bacolod City. Ang dating buhay niyang umiikot sa corporate world, napunta sa pagbibigay ng second chance para sa rescued animals. Yun nga lang, aminado siyang nakaramdam pa rin ng pagod. I clearly remember it was not even 2 months since I started the org, and then I went to church, and then I prayed, and then I asked for a sign because I was just so exhausted. And no kidding, less than a minute after I prayed for it and asked for a sign, someone entered the church carrying a puppy. Still, inilaban ni Malu ang Passion Project. Kaya naman, mula sa 50 rescued animals, nasa 800 na ang kinupkup ng shelter. May permanente na ring tirahan ang kanilang rescued animals sa Bacolod. Nag-expand pa ito nang makahanap ng sanctuary sa Bulacan. Ito'y kahit about 20 active volunteers and 20 caretakers lang ang kanyang kaagapay. And again and again, the animals are here to prove us that, they can be such beautiful sources of inspiration, that they can connect each and every one of us. A second chance in life. Lahat deserve niyan. Hindi lang ng mga tao, kundi na rin pati ang mga alagang hayop. Mobile journalist Denise Valdez Sancho po. Hatid ang mukha ng balita. Magandang tanghali mga kapatid. Naglabas ng bagong polymer banknotes ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa papasok na sirkulasyon simula Enero. Tampok dito ang ilang endemic animals dito sa bansa. Kayo mga kapatid, saan mo gagastusin ang bagong polymer banknotes na makuha mo? Tara samahan niyo ako at magtatanong tayo dito. Polymer banknote? Oo. Ano ba yun? Ganda yan sa Pasko ngayon. Ayaw mo pang gastusin kaya tago ko na yun. Ako gagastusin ko sa mga apo ko. Ako, baliwala naman sa akin. Mga apo ko lang ang intindi ko. Ano po para sarili ko din, may sakit ko ako. Ako ang inyong hari ng bayan, ang tunay at nag-iisang pantanggal umay sa pananghalian. Isang Merry Christmas sa ating lahat at isang masagana at mapayapang 2025 sa buong sambayanan. I'm Sean Yao from The Big Story. Bawal nang maglaro sa professional basketball si John Amores. Nagdesisyon ng Games and Amusements Board wala ng professional license ang Northport player. Hindi rin siya papayagan kahit maupo lang sa bench o manood ng laro. Pinasa sa ilalim din siya sa counseling. Kasunod dito ng pagkakasangkot niya sa shooting incident sa Laguna noong Setyembre. Nakalaya si Amores at kanyang kapatid matapos magpiyansa. Matatandaang noong 2022 ay nadawit din si Amores sa punching spree sa NCAA. Tuloy
Tuloy-tuloy naman ang bakbakan sa PBA Commissioner's Cup habang ang Philippine Men's National Football Team uusad na sa semifinals ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Yan at iba pa sa balita ni Ian Suyo. Simula pa lang ng laban sa PhilSports Arena, pukpukan na ang rain or shine at Terra Firma na target tapusin ang taon nang may panalo sa PBA Commissioner's Cup. Sa third quarter, dito na nagpasiklab si Terra Firma bigman Vic Manuel na pinangunahan ang 17-0 run para makaabante 77-66. Pagdating ng fourth, gumana na ang chemistry at shooting ng Elasto Painters at bumawi naman ng 13 magkakasunod na puntos para tuluyang ibaon ang jeep. Final score, 124-112 para sa Elasto Painters. Dahil sa panalong yan, na-extend ng rain or shine ang kanilang 3-game winning streak at nag-improve na sa 4-1 win-loss record. Nanguna para sa Ross ang kanilang import na si Dion Thompson na may double-double 23 points at 17 rebounds. Samantala, may 21 points naman si Adrian Nocum. We tried defending that post play with our import. No? We got the stops that we needed at a crucial time. So yun ang susi doon. Then we got into our late game transition. It's good to win 4 straight games before Christmas, before the New Year. Maganda rin yung matchup namin, bata din yung si Paraiso and sila Mark Nonoy, si Paulo, teammate ko sa Mapua. So yung lang, nag-stick lang ako sa game plan ni Coach yun. Kaya kahit paano nakatulong sa team. Gitgitan din ang naging harapan ng visiting team Hong Kong Eastern kontra San Miguel Beermen. Umabot pa sa overtime period ang laban kung saan nakalamang pa ang SMB 89-87. Pero to the rescue si Glenn Yang at nagpakawala ng 7 magkakasunod na puntos tungo sa 99-91 na panalo. Nag-improve ang Hong Kong sa 6-2 record habang bumaba naman ang San Miguel sa 3-3 record. Tuloy-tuloy pa rin ang PBA action sa Pasko. Gaganapin ang mga laro sa Smart Araneta Coliseum. Pasok naman ang Philippine Men's National Football Team sa semifinals ng ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Nanalo ang ating koponan kontra Indonesia sa score na 1-0. Ito rin ang unang panalo ng Pilipinas kontra Indonesia sa loob ng halos 6 na taon. Makakalaban ng Pilipinas ang Thailand sa first leg ng semis sa Rizal Memorial Stadium na gaganapin sa December 27. Habang sa December 30 naman sa Bangkok ang second leg. Para sa 1PH, Ian Suyu, News 5. Hola mga kapatid, pabunggahan ng mga float sa 50th Metro Manila Film Festival. Ibinida nga ng The Kingdom sa kanilang float ang kaharian ng kalayaan. Silipin natin to sa report na ito. Lakas maka-royalty! Ganyan ang unang-unang umariba sa parada na The Kingdom, nahatid ng APT Entertainment, MQuest Ventures at MZTV Productions. Pangmalakasan ang datingan ng float para ibida ang kaharian ng kalayaan. Siyempre, sa pangunguna ni Lacan Makisig played by Vic Soto. Ito ang muling pagsampa ni Bossing sa pamosong Metro Manila Film Festival Parade of Stars. After 6 years, kaya naman, excited na siya. Na-miss ko eh. I've been doing this for so many years. Tapos nahinto for about 5, almost 6 years. So, it feels very exciting. Parang babalik bayan ako. Ang co-stars ni Bossing na sina Christine Reyes, Sid Lucero at Sue Ramirez, all smiles din sa pagpapasaya sa mga tagahanga. Feel free to gate crash naman ang fans sa float ng Uninvited, starring Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre. Bigay todo rin sa katatakutan vibes ang hatid ng Espantajo with Julian Santos, Chanda Romero at Lorna Tolentino. Scary rin ang eksena sa Strange Frequencies Taiwan Killer Hospital with Enrique Hill, Alexa Miro at Jane De Leon. Nag-alabaryo kupang naman ang float ng isang himala with Elsa herself, Acel Santos. Love is in the air naman ang feels ng mga romantic movies gaya ng Hold Me Close, starring Carlo Aquino at Julia Barreto, at My Future You, din na Francine Diaz at Seth Fedelin.
Memorable moment ito sa Francef dahil itong kanilang first ever MMFF Parade of Stars experience. Hindi rin nagpahuli sa pag-ariba ang iba pang entries na Green Bones with Dennis Trillo at Ruru Madrid. And the breadwinner is sa direksyon ni June Lana and Topak starring Arjo Ataide at Julia Montes. Samantala, may paglilinaw naman si MMDA Chairman Don Artes tungkol sa distribution ng mga pelikula sa mga sinihan. Yung iba po kasing mga sinihan na ilan lang yung butas or cinemas, baka pwedeng wag nang isama sa raffle. Yun po ang nagiging, doon po nagkakaroon ng discrepancy kasi sila. Naging emosyonal naman sina Bossing Vic Soto at Piolo Pascual sa premiere night ng MMFF entry na The Kingdom. At para bigyan po ng muka ang balita, Mobile Journal Denise Valdesancho. Magpapasko na, which means malapit na rin ang MMFF. At syempre, bida dyan ang comeback film ni Bossing Vic na The Kingdom. Tara, silipin natin ang kanilang premiere night. Talaga namang inabangan ng mga fans ang bigating red carpet premiere night ng The Kingdom last Friday sa Gateway Mall 2. Sa setup pa lang kasi, eksena na sa pasilip na costumes na ginamit sa film. Kung ano ang kinayunique ng film. Ganun din sa damitan. Kwento pa ni Signal TV and MQuest President and CEO Jane Jimenez Basas, naging challenge for MQuest ang The Kingdom dahil nga sa kakaibang tema nito. Alam mo, baby kami sa pagpuproduce ng pelikula. We started last year with Gomborsa, with Pedro Penduco, and with a warm reception of the films that we did last year. Sabi ko, hindi kasing kalidad or even better. So, when the idea of The Kingdom was pitched to me by Direct Mike, at that time, wala pang detalye. Ang sinabi lang niya, ito yung konsepto at sana tanggapin ni Bossing Vic at saka ni Piolo. In attendance din sa Signal and MQuest Chair Manny V. Pangilinan. Ang friends and family naman ng cast, di pwedeng di full support, including Jose Manalo and Wally Bayola. Pati si Marco Gumavao at Dominic Roque. Si Kyle Etchari naman. Sino kaya ang sinusupport for the night? Siyempre, it's a genre that hasn't been touched yet and we're moving up in the industry and I think Kingdom is a very big part of it. And I'm super excited to see where we're going in Philippine cinema. Aakalain mo ring mini reunion ng mga Soto dahil halos complete ang family ni Bossing Vic. Ang cute na si Baby Tali with Mommy Pauline. Of course, andun din. We're very, very excited. We're expecting this to be something very new. You know, my husband is a creature from Ford. So we're very proud of him for stepping it up this year. Expect not just an action-packed film. Tearjerker din daw kasi ito dahil si Bossing Vic at Papa P mismo speechless sa kakapunas ng luha after watching their film for the first time. Galing lahat eh. Ito na yung handog natin sa Philippine cinema. Sana magustuhan ng mga tao and sana makapag-isip sila para sa ating bayan. God willing, ibigan ng ating mga kababayan. Yeah. Showing na nga ang The Kingdom this Christmas Day yan, December 25, bilang part ng Metro Manila Film Festival this year. Mobile Journal, Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Yan ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. Nako, eto na. Mga kapatid, 2 days na lang, Pasko na. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita ang magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosin. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.